1102, submitted by the Committee on Ethics and Privileges. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary is directed to read the title of the committee report. Committee Report number 102, submitted by the Committee on Ethics and Privileges, regarding committee case number PS-2026-12, entitled In the Matter of the Order of the House to the Referral of the Privileged Speech of Representative Rolando M. Valeriano and the interpellations thereon in the House plenary session on 27 January 2026, relative to Rep. Francisco A. Barzaga's conduct during the period of his 60-day suspension, on the adopted findings and recommendations as contained in Committee Report number 28, dated 1 December 2025, on committee case number SC-2025-3. Majority Leader. I voted yes, but with a heavy heart, because I have tried several times with extreme patience helping the son of our former colleague, Congressman P.D. Barzaga. Because as a mother, and as a member of this august body, I felt before that there was hope in making him understand that disorderly behavior and conduct has no place in governance. However, Madam Speaker, distinguished colleagues, his repeated wanton disrespect of facts, disrespect to the institution, and his habitual lies, fake news, and fantasy to keep on producing distorted facts has led to confusion and chaos, something that the Filipino people does not deserve. Parliamentary procedures and behavior has to be observed. And mind you, Madam Speaker, it is not contained in the committee report. But during his suspension, yours truly, despite the extreme understanding that I have exercised for Congressman Kiko, the newly suspended Kiko Barzaga, I, myself, has been a victim of his fantasy and habitual lies and disregard of facts and truth. Just very recently, the good vice mayor of the municipality of Dueñas, who is a very good friend of Congressman Ferj Biron, died due to accidental firing. I do not know her that much. I haven't had the opportunity to be with her and to work with her, but I empathize with the pain that the family has to suffer. But that pain was aggravated when Kiko Barzaga delivered a speech in a podium and made a circus out of the death of former Vice Mayor Lamasan. Makatarungan bang paglaruan natin ang hinanakit ng isang pamilya? Makatarungan bang gamitin natin ang ating posisyon para gawing laro ang pagmanipula ng isip ng ating mga kababayan? Madam Speaker, distinguished colleagues, it pains me, but in fact, it's not even extension of suspension because his acts is already tantamount to expulsion. Ang totoo niyan, marami lang sa atin ang naaawa sa kanya at marami ang naririnig kong nagsasabi, nakakahiya. But Madam Speaker, distinguished colleagues, hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances surrounding the events that are eventually unfolding. It's time for Kiko Barzaga to reflect and deeply look into personal matters while he is on suspension. Nakakaawa, hindi lamang siya, dahil ang stress ng panggobyerno ay dapat siniseryoso, pero mas nakakaawa ang kanyang distrito na kailangan ng representante. With that, Madam Speaker, distinguished colleagues, with the indulgence of our colleague, the Honorable Kiko Barzaga, he would understand that our action is because we are a Filipino and our government deserves the service that we have to generate and deliver. Thank you very much. Madam Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to respectfully place on record my no vote in support for Honorable Francisco Kiko Barzaga and to articulate principled opposition to any disciplinary action that undermines constitutional freedoms and the sovereign mandate of Kong Kiko Barzaga's constituency. It bears repeating that Honorable Barzaga holds his seat not by appointment or party fiat, but because of the direct mandate of his constituents as reflected in the official election results and his assumption of office in Article 6, Section 6 of the Constitution. It points out that legislators derive their authority from the electorate. Any penalty imposed on Kong Barzaga that derives the people of Dasmariñas of representation must be carefully scrutinized against constitutional
standards. Ang pinarurusahan po natin sa mga hakbang ito ay hindi si Kong Barsaga, kung hindi ang mga taong nasasakupan ng kanyang pamumuno. Ang mga mamamayan ng Dasmariñas, Cavite ang nagbigay ng kanyang mandato at siyang nagluklok sa kanya upang iparating at marinig ang kanilang tinig sa kapulungang ito. Tila tinatanggalan natin siya o sila ng lehitimo at malinaw na pamumuno sa paulit-ulit na mga hakbang upang patahimikin ang kanilang representante. Patuloy na pinarurusahan ang kongresistang nagmiyaw-miyaw, ngunit wala pa rin nakakasuhan na malalaking magnanakaw. Masyado naman po tayong naging sensitibo. Sa larong basketball, tayo tinatawag na mga nana. Konting sagi lang, nagpa-foul na agad. Kong Miao Barsaga is merely expressing his views under a current backdrop of unprecedented level of corruption in government never before seen. Nagsasalita lang naman po siya base sa kanyang nakikita at naobserbahan. Hindi po siya nag-imbento o gumagawa ng kwento na katang isip lamang. If the disciplinary actions against Kong Barsaga stem from speech that discusses public issues such as statements on corruption or critical commentary, such actions risk contravening the fundamental right to freedom of speech and curtailing legitimate political expression. In closing, I reiterate the call I made the last time I rose in plenary to speak about the same matter. Huwag po natin nahayaan ang institusyong ito, ang House of Representatives, nagipitin ang kanilang sariling mga miyembro. Maraming salamat po, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, may I now recognize Representative Robert Nazal to explain his vote. The Honorable Nazal is recognized. Mr. Speaker, esteemed colleagues, 6 months ago when this matter first came before the House, I voted to reprimand, not suspend, Representative Kiko Barzaga. I did so after carefully weighing our Constitution, our rules, and the fundamental demands of due process. While I considered the conduct unbecoming of a member of Congress, I did not believe then, nor do I believe now, that it met the threshold for suspension. Suspension is a severe sanction. It temporarily withdraws not only a member's privileges, but also the representation owed to his constituents. It is, in effect, the final step before the political death penalty of expulsion. Our discipline must be principled and proportionate, not reactionary. To impose another 60-day suspension today would be inconsistent with that principle and with the standards we seek to uphold. While attacks against this institution through social media are indeed improper and undermine public trust, our response must remain measured and just. We have a duty to balance accountability with fairness and to allow room for correction without unnecessarily depriving the people of the 4th District of Cavite of their chosen representative. For these reasons, in the interest of consistency and institutional integrity, I respectfully oppose the motion to suspend Representative Barzaga anew. Thank you, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, may I now recognize Representative Elijah San Fernando to explain his vote. The Honorable San Fernando is recognized. Madam Speaker, mga kaibigan, ang kalayaan po sa pagsasalita at pagpapahayag ng damdamin ay nag-a-apply kahit sa taong pinakaayaw natin. Kahit pakaalitan, kaaway, o kinasusuklaman natin ng isang tao, hindi nito maaalis ang kanyang karapatang makapagsalita at ipahayag ang kanyang saloobin. Freedom of speech, Madam Speaker, is not selective. Hindi ito pumipili ng kulay o paniniwala sa politika. It is a constitutionally guaranteed and protected right. This representation understands the concerns of our colleagues in this august chamber. True, we must observe proper decorum. True, we, elected officials, are held to a higher ethical standard. Totoo na dapat nirerespeto at pinoproteksyonan ang ating institusyon. Pero ako po ay naniniwala na ang muling pagsuspinde kay Representative Barzaga ay hindi magpapanumbalik ng respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Ang pagsuspinde sa isang halal na opisyal ay hindi magpoprotekta, bagkus lalong magpapahina sa kongresong ito. The will of the electorate should always reign supreme. Si Representative Barzaga ang pinili ng mamamayan ng Dasmariñas.
Kaya sila lang din ang may karapatan na magtanggal sa kanya. Hayaan po natin na ang mga taga Dasmariñas ang humusga, pumatol sa kanilang hinalal na kinatawan. Yun lamang po, Madam Speaker at mga kaibigan sa bulwagang ito. Magandang hapon po sa atin. Majority Leader. Madam Speaker, may now recognize Representative Egay Erice to explain his vote. The Honorable Erice is recognized. Thank you, Majority Leader. Thank you, Madam Speaker. I still recall some 50 years ago, when former President Ferdinand Edwalin Marcos Sr. speaking to us, youth leaders of the nation, saying he wanted to combine the wisdom of the youth with the foolishness of the old. He said, the greatest advantage of the youth is the right to make mistakes in the process of learning. Mayroon po kasabihan, pagka yung bata, kakamali, kumisan, nakakatuwa. Pero pagka yung matandang katulad ko ang nagkamali, parang nakakabwisit na. We have already sanctioned Congressman Kiko with 60 days suspension. And in respect to my old friend, the late P.D. Barsaga, considering his youth, I can no longer vote for an extension of his suspension. Furthermore, there are lingering questions regarding members of this House violating conflict of interest, contractors, traders selling projects, yet we have not acted on them. In fact, we have tolerated them. What message would it send if we suspend those who fight corruption while allowing those who commit to remain untouched in this House? Some of the posts of Congressman Kiko, I would submit as extremely reckless. Pero nakikita ko rin po, meron din po siya mga posts that reflects public sentiments. Kaya ngayon po, pinili ko ang magpatawad. Dasal ko, Panginoon, patawarin niyo po ako tulad ng pagpapatawad ko sa kapwa ko. Pinili ko. I chose to be kind. Not just to Kiko. Chose to be kind to the almost 1 million population of Dasmariñas, Cavite, the constituency of Congressman Kiko Barsaga. Salamat po. Majority Leader. Walang iskumbro sa Pilipinas. Dinismiss na nga ng House panel ang impeachment complaint laban kay BBM. Sinong nagulat? Walang iskumbro sa Pilipinas ang nagulat sa kanilang ginawa. Ito ay inaasahan na ng lahat. At kitang-kita nyo, pati doon sa mukha ni Congressman Luistro, yung kanyang kilig. Parang pinupukpok niya yung gavel para ideklara na ito nga ay dismiss na sapagkat hindi ito pumasa di umano sa kanilang panlasa insofar as its substance is concerned. At yung naunang pagboto nila as to form, sufficiency as to form, sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang, kitang-kita mo na, sarsuela na talaga yung nagaganap. At yung pangalawang pagboto nila as to substance, well, ito yung talagang pagboto. Yung may mga walkout pa nila noon sa first day. Ano na lang parang talagang they're just rubbing it in our faces sa mga Pilipino. Na tingnan nyo, panoorin nyo kami, dadramahan namin kayo, pero alam nating lahat at alam nila na alam natin na niloloko nila tayo. And yet, they did it. At wala naman talagang maniniwala na i-impeach nila si BBM, itong House of Representatives. Halos lahat sila isangkot dito. They are part of the syndicate that made this possible, that made it happen. Kaya nagkaroon ng naging posible yung mga flood control projects na ito, yung nakawan na ito. It was because of the House of Representatives in connivance with the Executive Department. So, sinong niloloko nyo na i-impeach nyo si BBM? No one believed you from the start. And you just proved us right. Ang hindi nila inaasahan, probably, is what transpired in the Senate on the same day. Habang sila ay
naghahanda para bigyan ng vaccination, impeachment vaccination si BBM. Kasi pag na-dismiss na yung impeachment complaint sa kanya, wala nang pag-asa na siya ay masampahan pa muli ng impeachment complaint. Even in 2027, kasi hindi ka na pwede mag-file ng impeachment 1 year before the next scheduled national election. So, it's done and over with. Ang target nilang susunod dito, syempre, si Sara Duterte. And tingnan nyo kung paano naman nila igagalaw yung impeachment complaint sana kay Sara Duterte. The problem is, something happened in the Senate. Kagaya na nga na sinasabi natin nung several days ago na video na magpapalit na ba ng liderato sa Senado, at gano'n na nga ang nangyari. Although kanina nabasa ko na sa Billionaire News at congratulate na si Senator Loren Legarda sa social media, it seems as if ito na nga yun, that finally the Senate has changed leadership. At natapos na rin ang school bukol era ng escalera and sub-escalera twin niya. Meron pumalit kay Joey De Leon dito sa Senado na sidekick ni Tito Escalera. Well, that is over. Now, we have to watch kung ano mangyayari dito sa Senado because Loren Legarda is part of the majority. But will there be a change of a new majority? Sa pag-assign po ng mga committee dito natin makikita. Will Senator Marcoleta be back in the Senate Blue Ribbon Committee? Pero one thing is for sure, probably that Ping Lacson is on the way out dito sa Blue Ribbon Committee. At tatanggalin na siya dyan. Because there has been a controversy as of late, lalo yung ditong lumabas na merong fake na Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee report na hindi pa nila maipaliwanag sa kasalukuyan. And then later on, nagsignify yung tatlong senador ng pag-atras nila ng una nilang pagpirma di umano doon sa draft report. Kasama dito si Bing Zubiri, si JB Ejercito at saka si Gatchalian. So these are very critical votes, because they are now going to be part of the new majority. And this is something that the House would have to contend with. Sinasabi ko sa inyo, even before, it is the Senate that is the controlling vote here insofar as impeachment is concerned kasi sila ang boboto pagdating sa impeachment of the Vice President. Ito ay isang bagay that probably the House of Representatives did not expect will happen. With Tito Soto out of the Senate, ngayong wala na si Tito Soto sa Senado, may pag-asa pa ba ang impeachment ni VP Sara sa Senado? Well, that remains to be seen. Pero ako, I'm betting on the fact na patay na rin uli itong impeachment kay Sara Duterte. Now, everyone will be in a state of panic mula sa dilaw, sa pula, sa mga BBM at lahat sila na kumukontra dito kay Sara Duterte. Now, it appears that her march towards the presidency, if ever umabot pa ito ng 2028, will be unstoppable. It's inevitable. Ika nga, kailangan na magpalit ng mga presidente, pero aabot pa kaya ito sa 2028? Yan ang sasagutin natin sa mga susunod na araw. Pagmasdan natin ito, maki-participate tayo, maki-engage. Tingnan natin kung ano pa ang nagaganap sa ating bayan. Huwag tayong basta-basta paloloko sa mga sarswelang ginagawa nila. Matatalino na kayong lahat. Kayo ng mga iskumbro ng Republika ng Pilipinas. Alam niyo na ang tunay na nagaganap. Kasi tayo ay nagmamasid, tayo ay nag-aaral. Kasi alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.